Mga kababayan, ngayong araw po ng Martes, November 5, 2024, meron po tayong update sa lagay ng ating panahon at dito po kay Bagyong Marce. So alamin po natin ngayon ang kanyang track intensity, lokasyon at yung mga lugar po na posibleng maapektuhan. Pero bago yan, huwag po munang kakalimutan na i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel and then pahit na rin po ng notification bell. Maraming salamat po. Kaninang alas 2 po ng madaling araw mga kaibigan, ang lokasyon po ni Bagyong Marce ay may layo pong 790 kilometers east of Infanta, Quezon. At may lakas po ng hangin na 100 kilometers per hour. Pa-northwest po ang kilos sa bilis na 30 kilometers per hour. Isa pa rin po siyang ganap na severe tropical storm. So napansin natin mga kaibigan, stable po sa 25 to 30 kilometers per hour yung pagkilos po nitong si Bagyong Marce, which is bilis siya mga kaibigan or mas malakas. So ang kagandahan po sa senaryo ng ganito mga kaibigan, mabilis siyang lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility pero dadaanan niya po etong extreme northern Luzon. So ang chances nito mga kaibigan, maganda hindi ito maglandfall sa ating Philippine landmass, pero titignan natin yan sa ating updated forecast dito nga po kay Bagyong Marce. Mamayang hapon naman po ng alas 2, ang lokasyon naman nito po nga si Bagyong Marce ay may layo pong 510 kilometers east of Casiguran, Aurora. Mas lumakas po siya sa 110 kilometers per hour. Pa-northwest ang kilos sa bilis na 25 kilometers. Isa pa rin ganap na severe tropical storm. At pagdating naman po ng November 6, sa ganap po na alas 2 ng madaling araw at pahakin naman po nitong si Bagyong Marce, itong layo ng 420 kilometers east of Tuguegarao City, Cagayan. Isa na po itong ganap typhoon category na may lakas po na 120 kilometers per hour. Pa-northwest ang kilos sa bilis po na 15 kilometers per hour. So mga kaibigan, inaasahan natin na mas magiging stable siya sa typhoon category. Pero may mga nagtatanong sa atin, eto po bang si Bagyong Marce ay magiging isang ganap na super typhoon category? Well, mga kaibigan, ipapakita ko po sa inyo. Narito po ang ating forecast weather track na kung saan, eto po, tignan natin mabuti mga kaibigan. Pagdating po ng November 7, dito na po tayo mag-start. Sa ganap po na alas 2 ng madaling araw, Huwebes po ito, typhoon category siya. Pagdating ng November 7, alas 2 ng hapon, typhoon category pa rin. Pagdating po ng November 8, 2 p.m., Friday po ito, isa pa rin pong ganap ng typhoon category. At pagdating naman po ng November 9, ito naman po ilalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility sa ganap po na alas 2 ng hapon, Sabado po ito. So hindi po natin nakita sa ating updated na weather forecast yung super typhoon category nito pong si Bagyong Marce. Pero yung posibilidad na maglandfall ito dito sa bandang extreme northern Luzon ay posibleng maranasan. Dahil kung makikita po ninyo, tutumbukin niya bago lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility etong area po ng Batanes at Babuyan Island. Pero may mga posibilidad naman na mangyari na ito'y magbago pa rin mga kaibigan ng lokasyon or posibleng mas humina pag lumipas po yung mga oras o within the next 24 to 48 hours. Pero upon checking sa ating track, malabo pa itong humina mga kaibigan. So mas maganda, nakahanda na lang po yung mga lugar dyan na aking nabanggit, especially extreme northern Luzon. Inaasahan din mga kaibigan na posible pong itaas ang strong wind signal number 1 na may lakas ng hangin na 39 to 62 kilometers per hour sa ilang bahagi po ng Cagayan. Ngayong araw po yan at kasama din dyan mga kaibigan ang extreme northern Luzon. Kung titignan nyo mga kaibigan, eto pong si Bagyong Marce ay na-trigger ito nga pong northeasterly wind flow or amihan at nagbibigay ito ng malakas na hangin mga kaibigan dito po sa ilang bahagi po ng Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Island, Isabela, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Aurora, Quezon, Camarines Norte at ilang bahagi po mga kaibigan ng Ilocos Region. Dahil din po yan mga kaibigan dito nga po sa trap nitong si Bagyong Marce. So mas maganda nakabantay tayo mga kaibigan dahil
Gayon na rin po, no? O ayon na rin po sa tala ng Pag-asa, ang posible pong maitala na pinakamalakas na signal nitong si Bagyong Marce ay hanggang number 4. So dahil nga po posibleng itaas ngayong araw ang signal number 1, posible itong mag-intensifies or mabilisan lumakas sa signal number 2, 3, and ang pinakamataas po ay signal number 4. Ang signal number 4 naman, posible po nating maranasan niya kung sakali po ito ay maglandfall sa ating Philippine landmass pagdating pa po yan mga kaibigan ng November 7, November 8, no? Hapon po o madaling araw. So maging handa at maging alerto na lamang tayo mga kaibigan. Was po na maging typhoon category na etong si Bagyong Marce, mas magiging malakas po siya. Napansin nyo naman mga kaibigan, yung sirkulasyon po nitong si Bagyong Marce ay maliit lamang. Hindi kagaya ni Bagyong Leon na napakalawak po na nasasakop na halos buong Pilipinas ay masakop niya. Etong si Bagyong Marce maliit lamang mga kaibigan, pero yung sirkulasyon mabilis. Ito po yung sinasabi natin na kapag ka naglandfall sa ating Philippine landmass ay mas lumalakas at gayon din mabilis din itong humihina dahil nga po yung sirkulasyon niya mas mabilis mga kaibigan. So ang chance mga kaibigan, dalawang senaryo ang ating tinitignan dito. Posibleng maglandfall sa ating Philippine landmass or posibleng dumaan lamang dito nga po sa extreme northern Luzon. So ayon naman po natin maglandfall itong si Bagyong Marce sa loob po ng ating Philippine landmass. No, ang gusto lamang natin ay dumirekta siyang lumabas, no, dito sa ating extreme northern Luzon. Daanan niya lamang hanggang lumabas po ng ating Philippine Area of Responsibility dahil nga po hindi pa nakakabango, no, yung area po ng extreme northern Luzon, especially yung Batanes area, Babuyan Island. Maapektuhan po yan once na dyan dumaan po itong si Bagyong Marce. Bukod pa po dyan mga kaibigan, dito sa may bandang silangan ay meron din pong namumuo na sama ng panahon na posible ding maging ganap na bagyo, no, within the next 48 hours, pero nasa labas po ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Alam naman natin mga kaibigan, pag bare months, ganitong November, sunod-sunod po ang mga bagyo na pumapasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Hindi pa nga po nakakalabas etong si Bagyong Marce, hindi pa nga nararamdaman, may panibagong banta na naman ng bagyo na nasa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility. So mga kaibigan, pag ganito pong may season tayo ng bagyo or minomonitor, lagi kong pinapaalala sa inyo, number 1, dapat maging informed tayo sa lagay po ng ating panahon. So alamin natin sa mga update yung direction po nitong si Bagyong Marce, yung mga lugar po na posibleng maapektuhan, yung mga eskwelahan o mga lugar po na walang pasok, no, number 1 po yan na dapat nating alamin. Kung yung mga lugar nyo ba ay nakataas, kung anong storm signal lang meron mga kaibigan. At gayon din, pangalawa, laging mo sinasabi kapag may banta tayo ng bagyo, lagi nating ihanda ang ating mga kagamitan. Especially doon po sa mga low-lying areas, yung madalas pong binabaha, at yung mga landslide prone area sa mga mountainous area. Yung mga kagamitan natin, mahalagang dokumento, itabi natin, isave natin para handa po lagi. Pangatlo, laging ko sinasabi, mag-imbak po tayo o mag-stock ng pagkain. Ang bagyo naman mga kaibigan, hindi naman yan tumatagal ng isang buwan, no? Kung ano lamang po yung kaya natin para hindi na po tayo labas na labas. Lalo na kapag meron tayong banta ng storm wind signal number 1 na umaabot hanggang number 4. Malakas po ang hangin yan, delikado po na nasa labas tayo. At itong mga sinasabi kong mga kaibigan ay paalala sa inyo. Isa pa mga kaibigan, manatili po tayong magkaroon tayo ng communication plan kung ano yung dapat nating gawin kapag merong banta po ng bagyo tulad ngayon mga kaibigan. At panghuli, manatili po tayo sa ating mga kabahayan para hindi na po tayo mag-aalala o safe tayo, lalo na ating pamilya. At kung meron po tayong nakataas sa mga lugar natin na heavy rainfall warning, mas maganda na makipag-ugnayan po tayo sa ating LGU kung meron pong pasok ang ating mga anak. Dahil alam naman natin, kapag ka itinaas sa isang lugar ang storm wind signal number 1, automatic mga kaibigan, ito po ay kansilado ang klase. Pero depende pa rin po yan sa inyong LGU mga kaibigan. Kapag meron tayong banta ng storm wind signal number 2, automatic din mga kaibigan na wala pong pasok ang ating mga lugar o mga lalawigan. So yun lamang pong update natin sa lagay ng ating panahon. So manatili po kayo sa ating channel dahil mamaya patuloy ko po kayong i-update sa lagay ng ating panahon. And please huwag na huwag niyo pong kakalimutan na i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel for more weather updates. Maraming salamat po.